Dapat ang tinatanong yung kapatid ko kung paano ako maging ate sa kanya. 26 na ako, 27 na ako, even 30 years old, hindi pa nila alam ano ba yung gusto nila sa buhay nila eh. Hanggang ngayon. Sa mga ate po out there, andito po kami mga kapatid nyo para yun din, makinig sa inyo, makinig sa'yo, maging open. Ikaw, kayo, yung talagang unang sumasagot. Diba? Ganyan kahartihan. Hello everyone! Welcome to my channel or to my page kung saan ka man galing. I'm Shane Ann, and this is another episode for Kwentuhan with Shane Ann. For this video, kasama ka po yung ate ko ngayon. Thank you ate kasi pumayag kang maging part ng vlog na to, ng Kwentuhan vlog na to. Since ito, first time to na mangyari yung ganitong usapan na between bunso and ate. Ayun. Kamusta yung pagiging ate, pagiging manager ng pamilyang to? Di ba kasi ang ate talagang kilala na siya yung isa sa talagang nagtataguyod. Parang yung kung pag nasweldo ganon, talagang iniisip yung pamilya, yun pa yung Hindi unang ka sure kung iniisip yung pamilya. Like yung yung talagang kayo, yung talagang unang sumasagot. Diba? Ganyan kahartihan. May straw naman akong gagamitin. Ayaw niyo nagpapainom sa iniinuman niya. Eh, kumuha na nga ako ng sarili ko. Titikman ko. Pati ba yung sinabi mo? Uy, inano niya pa yung laway niya. Iniwan niya yung laway. Ayun. Ayun natin, kamusta ka? Siyempre, di ba, minsan lang ito mangyari. So, ito yung pagkakataon din bilang kapatid mo na kamustahin ka. Kamusta ba yung pagiging ate? Baka magkaayakan tayo dito Alam mo, Diba? ibang viewers ko kilala ko. Hindi pa ibang viewer. May isang certain person na kilala ko pagdating sa family na mababaw yung luha ko. Wala ba tayo? Naiiyak na. Paano ba ako bilang isang ate? Kamusta ka? Kamusta ka? Yung kamusta, mabigat na tanong yun eh. Sa dami na nagtatanong na, kamusta ka? Okay ka lang ba? Kamusta pagiging ate? So, sige, sagutin na lang natin yung tanong niya na kamusta ako bilang ate. Ngayon lang naman kasi ako nakakapag-provide. Actually, hindi naman ganun kalaki pa yung napoprovide ko. Pero, kahit pa paano, nakakapag-provide, nakakapagpundar. Hindi ko alam paano maging ate. Hindi ko alam paano, ano yun? Hindi ko nga alam anong ginagawa ko sa buhay eh. Dapat ang tinatanong yung kapatid ko kung paano ako maging ate sa kanya. Diba? So, babalik ko sa kanya yung tanong, paano ako maging ate? Since bunso namin siya. So, paano ba ako maging ate? Bilang ate nga. Hindi ka ganun ka-showy yung pagiging ate mo. Though iba sa iba. Parang siguro pag nagiging proud ka sa akin, ganun, or nagiging proud ka kung kanino man sa amin, or yun, bilang ate nga, hindi mo sinasabi sa akin directly, ginagawa mo yung nakarinig na kasi ako na ipinagmalaki mo ako sa ibang tao na indirect kong nalaman. Ganun. So, hindi yun sa'yo nanggaling mismo sa ibang tao. Yun. Kasi po, may time talaga na hindi ko ma-feel yung pagiging ate niya. Yun, ate. Na parang yun nga, may time na ang init ng ulo niya sa akin, ganon. May time na, Tapos ganito. Kita ba? Hindi makita. Ay, sa tao kasi siya nakatapat eh. Ano ba yan? Yung sinuntos mo. Yan. Ano to? Kasi Oo, ate, ayun. mabait sa iba. Ay, malambing sa iba. Ayun, yung pagiging ate kasi, di ba, tayong mga kapatid, kapag minsan pag nagalambing tayo sa ate natin ganyan, sinusungitan tayo. Yung habang tumatanda tayo, habang lumalaki tayo, yung gusto na natin maglambing sa ate natin. Pero dahil sa mga bunso dyan, or kahit sa hindi bunso, basta may ate, di ba ganon yung feeling? Or kahit kung bunso ka man, tas ate mo,
And panganay, ganun. Ang tawag dito, magtataka ka na lang bakit ang sungit-sungit sa'yo nung ate mo, ganun. Pero pag sa iba, pag kaharap na yung ibang tao, ganun, parang ang sweet-sweet sa'yo, ganun. Pero pag kayo lang dalawa, ang sungit pa din. Yun yung hindi ko maintindihan talaga noon. Tapos, ayun, parang naka-question ko yung pagiging ganun ng ate ko nun. Then, ngayon naman, yun nga, lumalaki na din naman, tumatanda na rin ako. So, nare-realize ko na hindi rin madala yung pagiging ate kasi may mga pinagdadaanan din. Ganon. So, hindi mo kasalanan kung ano man yung naparamdam mo sa akin na like na hindi perfect, ganon. Kasi ako din naman bilang kapatid mo, hindi rin naman ako perfect. May mga pagkakamali din akong nagawa sa'yo, ganon. Pero, yun nga, na-realize ko namang mali din, ganon, yung panghusga bilang kapatid kung ano man yung mga pagkakamali mo, ganon, like, kung ano man yung hindi ko maintindihan noon, ganon. Yun, and, thankful ako na tulad nito, dumating sa point na may ganito tayong moment na hindi natin na-experience together kasi ang close mo talaga, mga pinsan natin, ganon, we're matured enough para doon. So, bilang bunsong kapatid, I wanna ask you, how are you? Kumusta ka? Kumusta yung life mo, ganon? Kasi, syempre, pares na tayong working, may mga pinagkakabalan sa buhay, ganon, and hindi ko alam doon kung ano-ano ba yung mga pinagdadaanan mo in life bilang kapatid mo, bilang bunso, and yeah, as a person, hindi lang as ate, ganon. Yun. Kamusta ba, ate? Last time, pag-uwi ko galing work, sabi ko sa kanya, may sasabihin ako na hindi naman dapat. Ewan ko, Hindi po siya sanay na parang mag-open up siguro sa sa akin. sobrang hindi nakinaya. Kasi, wala naman akong ibang pinagsasabihan. Wait lang, tatanggalin ko lang yung yak ko. Yun nga, pag-uwi ko, sabi ko may sasabihin ako sa kanya. Tapos sabi niya, ano daw yun. Tapos biglang sabi ko, ay wag na nga. Kasi sabihin niya, ganito, ganyan. Not until, hindi ko nakinaya. Nakita niya na humagulgul ako kasi ganun na nga. Kaya akong umiyak sa yung pangit kong umiyak. Nakita na nila ako umiyak eh. Ang pangit kong umiyak. So, dapat maganda tayo. Ayun, hindi ko na para i-elaborate kung ano yung pinagdadaanan ko. But, bilang ako, sa mga nakakakilala sa akin na nanonood sa video ng kapatid ko, alam ko na some of you, alam yung pinagdadaanan ko ngayon. And, alam nyo naman na sobrang hirap at sobrang mabigat. Tapos, sobrang confusing lang nung isip at puso ko ngayon. But, I know, magiging okay din, magiging clear din sa akin ang lahat eventually. Basta yun lang, alam ko, sooner or later, magiging happy din ako ng totoo. Kaya sa mga taong, alam ko mapapanood din nila to. So, sa mga taong nasaktan ko, sorry. Tsaka sa family ko, na hindi nila alam ganito na pala yung pinagdadaanan ko. Pero hindi ko kasi kaya mag-open. Ang sagot sa tanong niya kung okay ba ako, hindi ako okay. Pero ayos lang. Sabi ko pala kanina, for my 26 na nabubuhay sa mundong ibabaw na to, hanggang ngayon, hindi ko pa kasi alam yung gusto ko sa buhay.
Parang sila lang kausap, malis na ako dito. Ay, nako. Bloopers. Kayo lang ata kausap niya at ayos na ako dito. Hindi, kasi nakikinig din sila. So, yun nga. For my 26 na nabubuhay sa mundong ibabaw, hindi ko pa masabi talaga kung ano yung gusto ko. Kung may pangarap ako. Pero hindi ko alam paano ko siya, alam mo yun, hindi ko alam paano ko siya maaabot. Kasi parang kino-question ko yung sarili ko na hanggang dito na lang ba ako. Kasi yung work ko malayong-malayo sa pinag-aralan ko eh. So, parang, alam mo yun, alam ko maraming nakaka-relate sa akin na 26 na ako, 27 na ako, even 30 years old, hindi pa nila alam ano ba yung gusto nila sa buhay nila eh. Hanggang ngayon, na 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 wala pang na-achieve, na dapat nga, siguro dapat nga 26, may sarili na dapat na bahay. Pero, hindi naman dapat pinamadali ang lahat. Siguro binibigyan lang ako or katulad ko or tayo ni Lord ng matinding pagsubok para makita ni Lord kung hanggang saan ba yung kaya natin. Tsaka mas pinapatibay niya tayo. Tsaka 'di ba nga sabi nila na parang hinahayaan kang masaktan ni Lord, hinahayaan kang madapa ni Lord. Kasi alam niya sa kanya at sa kanya pa rin tayo lalapit. Hinahayaan nga daw tayo ni Lord na ayan, masaktan, malungkot, ma-reject. Kasi gusto ni Lord na magdasal tayo. Mas tumibay pa yung panalangin natin sa Kanya. Ako hindi ko sinasabi na paladasal ako. Hindi rin ako pala simba. Pero araw-araw akong nagpapasalamat. Kasi kahit ganito yung nangyayari sa akin, sa family, or kung ano man yung pinagdadaanan, still, kinigising pa rin tayo ni Lord na, di ba, na gumawa tayo ng mabuti. Sip mo naman. Ay, ikaw din naman. Ayun nga, hindi naman madali yung tinatang na buhay bilang isang ate o bilang isang simple ng bilang mapaalam niyo. Oo. So, tingin ko. Ate, may masasabi ako. Tingin ko kasi, dumating din sa point na parang hindi ka nasuportahan doon sa kung ano yung gusto mo, yung passion mo. Kasi di ba volleyball player ka eh. Before eh. Tapos, nag-MVP ka. Ayun, nakaka-proud ko kaya itong ate ko. Kasi talagang MVP. Tingin ko ate kasi sa mga, tulad nan, sa mga, sabi mo nga, hindi mo alam pa yung tinatahak mo, parang hindi mo pa alam kung ano talaga yung gusto mo. Ako para sa akin, hindi ako naniniwala na hindi mo pa alam kung ano yun. So, kumbaga, lang, parang hindi na supportahan kung ano talaga yung gusto mo before. Parang nawala yung pagiging passionate mo sa ginagawa mo. Kaya, natanggal yung pag-pursue mo doon, natanggal yung passion mo nga. Tapos, yun yung nakikita ko, yun yung based din sa mo sa akin, pag-open before. And, ayun, idol kasi ako. Hindi, ayun, na-inspired din sa akin. Saan niya ako magaling dati? Volleyball. Bukod doon. Tennis, table tennis. Hindi sa sports. Sayaw. Ayan, sayaw, tama, di ba? Bukod doon na ikaw na nagpapatuloy.
Sabi mo. Sa lettering. Lettering, calligraphy. Ay, oo, yun. Kasi, di ba, eto ma-share ko lang din po. Kasi, ang nakakatawa din naman kasi nga, lahat ng kung ano yung meron ako, like, sa talent, yung skills, lahat naman ng yung meron kayo eh. Sa inyo ko din natutunan yon. Though, meron din, gift na din talaga ni Lord. Pero, iba yung natutunan din sa inyo, yung galing sa inyo, ganyan. Ikaw sa arts, ganun nga, tapos na-adapt ko siya, natutunan ko siya. Ayun, yung mga ganon, na tingin ko ate kasi yung pagiging ate, yung pagiging, like, kung ano man tayo, kung ano nag-focus kasi. Work ka na lang siguro, ganon. Parang, bilang, yan, yung mga ate out there na talagang tutok na lang sa work, kasi nga, iniisip ko ng family, or, yun nga, parang, yun na lang yung nagiging way of living nila. Parang, ganon. Pero, naniniwala ako nga na hindi pa huli yung lahat. Sa mga ate po out there, andito po kami mga kapatid nyo para, yun din, makinig sa inyo, makinig sa'yo, maging open, and naniniwala kasi ako na, ayun din yung naging dahilan para maging close. Parang tayo, ganun, nagbibigay ng closeness sa atin. And I believe, parang, nilet na ni Lord na makapag-open ka sa akin para, Kakat off ko lang. Sige. Kasi na-realize ko din yun eh. Kasi nga dati hindi talaga ako nag-commitment. Kasi takot. Nandun na rin yung takot na baka ma-judge. Bigla na lang, sa part ko bigla ko na lang dinaramdaman na. Parang kailangan ko na siyang i-release. Kailangan ko na siyang i-open. Kasi hindi na kaya. Ayun, nagulat lang ako na pinakinggan niya naman. mga ate po kasi hindi naman feeling strong, kumbaga ayaw nilang ipakita na mahina sila, yun din yung inamin ni ate. Na mahina ka, hindi naman porket, sabi ko nga po kay ate, hindi naman porket napakita mo umiiyak ka, hindi ka na strong. Kumbaga, di ba, kailangan mo i-release din sa family, kaya nga, andito kami. Diba? Yun, and gladly, nakapag-share ka ng gano'n. Diba, para sa mga bunso or para sa mga kapatid, nakakababatang kapatid na may ate or even sa kuya na nakapag-share ng ganito, yung first time mag-share or hindi sana yung kuya at ate na mag-share sa kanila, gano'n. Diba, ang sarap din sa feeling na uwi nalaman mo yung pinagdadaanan ng nakataranda mong kapatid na hindi mo alam na porket nagusungit, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na love or ayaw sa'yo, gano'n. Kasi gano'n din yung na-feel ko before. Parang, bakit ba ganito si ate? Yung ano mo yun, yung ano na ako, yung nagiging sweet na ako sa kanya. Nagiging ano na ako, yung baga, gusto kong ma-feel yung closeness namin bilang mag-ate. Gano'n, bilang magkapatid. Kaya lang parang, like, meron pang barrier before. Yun nga, yung pagsusungit ng ate, gano'n. Pero, yung pala, meron pala siyang tinatago na yung ganun pakiramdam na gusto mo kasi strong ka, gano'n. Gusto mo makita namin na strong ka, na wala kang pinagdadaanan. Gano'n. Or naiisip mo kasi na hindi ka namin maintindihan sa kung ano yung pinagdadaanan. Hindi, tsaka mahina lang yung loob ko. I mean, when it comes to family. Kapag nakikipagkwentuhan nga ako sa mga kaibigan ko, pagdating sa family. Hagulgul kung hagulgul. Ako din naman. Para nagigets kita ate. Kaya pag family talaga, yun talaga yung ano yung pinaka main reason kung bakit tayo nagpo-pursue sa buhay, gano'n. Kasi nga, sila yung inspiration na, kayo yung inspirasyon. Kaya nabibuild din yung dreams, gano'n, kung ano man yung gusto natin sa-achieve. It's because of family. Don't rush things lang. Kasi, di ba, hindi naman madali ang buhay. Hindi maraming tao sa paligid natin na hindi talaga alam kung ano yung pinagdadaanan natin. Kasi kahit sa sarili natin, hindi natin alam na bakit natin to naramdaman, bakit tayo nako-confuse sa mga bagay-bagay.
Siguro nga kasi hindi pa natin ganun kakilala yung sarili natin. Na parang kailangan pa natin mag-explore. And pinaka-importante siguro yung lumabas tayo sa comfort zone natin. Ngayon kasi sobrang madami pang gumugulo sa isip ko. Sobrang confusing ng nangyayari sa akin. But Madami naman dyan. Madami din makakaya. alam ko maraming nakaka-relate sa inyo na alam niyo na hindi pa kilala yung sarili. 26 ka na, hindi mo pa kilala yung sarili mo. 27 ka na, hindi mo pa kilala sarili mo. Okay lang yun. Pero, Diba? Parang siguro nagiging lesson na lang din sa akin itong nangyari na parang kilalanin, na parang unti-unti nakikilala yung sarili, na tsaka okay lang umiyak, okay lang mag-breakdown. ayan, na-realize mo na okay lang palang umiyak. Hindi, alam ko Then, naman na okay lang umiyak. Kahit nga sa Hindi lang sa amin, sa family, hindi lang nalalabas. sa work. My gosh. Kasi hindi ko pa talaga alam ano ba yung gusto ko sa buhay. Sa buhay. Like, ito na ba talaga yung gusto kong forever na ba ako dito sa trabaho na to? Pero nakikita ko naman sa sarili ko, hindi ako forever sa work nito eh. Kasi, marami pa akong gustong puntahan, marami pa akong gustong mangyari sa buhay ko, at marami pa akong gustong bilhin. Siguro ito lang din yung way ni Lord na, Mas maging strong yung faith. yeah, oo, maging strong yung faith kay Lord, tsaka, Yung tiwala. hindi naman nawawala yung tiwala ko kay Lord eh. Aminado ako sometimes, kina-question ko si Lord, na mali yun. Alam kong mali yun, na kina-question natin yung si Lord. Di lang naman ako, di ba? Marami rin naman sa atin na nagka-question kay Lord na bakit tayo dumarating sa point na ganito na parang ano bang ginawa natin sa past life natin para pagdaanan natin to. Alam ko mali yun na kina-question si Lord. Hindi lang maiwasan talaga. Sabi ko nga, siguro kailangan lang natin talaga na mas magdasal. Kasi totoo yun eh. Alam, yung mga nakaraang araw na sobrang nagbe-breakdown ako. Mas lumalapit ako kay Lord na mas humihingi ako ng maraming lakas para malagpasan ko tong pinagdadaanan ko. Talagang, kapag ando ka na sa point na talagang sobrang down ka na, sobrang nasaktan ka na, yun yung talagang magiging way para mas kumapit ka pa sa Kanya, kay Lord. And wag naman sana dumating sa point na give up na tayo sa life. Ako somehow iniisip ko na ganun. I mean, hindi naman totally give up na like kasi mas mahirap kaya yun sa maiiwanan mong nagmamahal sa'yo. Kasi syempre, habang buhay silang magsisisi na ba't niya ginawa yun. So, yun lang. Tapos yung gastusin kapag kasi papalibing. Parang, Oo, yung mga ganun ba. So, itong batang to, binigyan pa kami ng problema. wala pang insurance na kinukuha, nagpakamatay ka na. Ang kapal ng mukha mo magpakamatay, wala kang iniwan na pamana. Grabe naman, pero anyway, so yun. Pero bad po yun. Yung tapusin yung life nyo ng ganun-ganun lang. Siguro it's really about time to at least have our ways to communicate pa, to know God more. Yung ganun, ate. Hindi, yung ganun. Kumbaga, masyado na natin naka-question yung buhay natin. Pati si Lord naka-question natin. Pero, ang pinaka-need pala natin is yung, bakit nga ba? Di ba kapag may mga tanong sa isip natin, ayun yung nagiging way natin to communicate with God. Kumbaga, yung iba, yun nga, na-realize na, ay, hindi pala puro dapat
puro ako lang yung nag-a-ask na nag-a-ask. Ganun. Kumbaga, why not na magkaroon tayo ng silent moment, then si Lord Para na yung ma-realize pakinggan natin. Yun lang naman, yun yung ate, na tingin ko, in order for us to not question God, to not ask bad things or something na yung life natin naka-question natin sa Kanya kung bakit nangyayari sa atin to. But at the end of the day, malalagpasan naman natin yun with the help of God. Naniniwala ako doon, pero if some of you not, but I am hoping that someday ma-realize. Ganun. Ayun natin, yun. Sana sana hindi mo na ma-question, sana hindi ka na magkaroon ng ganong a moment in your life In this moment. na ganun, na ma-question mo, magkaroon ka ng question ng ganun. Kasi, wala mo, pinapatatag ka lang talaga. Like, Oo naman, ang dami ko nang, hindi nyo alam, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay. lahat naman tayo pag Oo nga, kumbaga, ano lang. oo nga. Mm. Walang kakwenta-kwenta yung pinagdaanan ko, pero, Alam mo ate, iba't iba tayo ng ng sensitivity. So, kung ikaw, parang sa'yo, kung ihahantulad siya sa iba, parang mababaw lang. Pero syempre, sa part mo, hindi yun madali, hindi yun mababaw, no? Ayun, kunwari ako din, may pinagdadaanan, hindi rin mababaw yun. Parang pag kinumpare ko lang sa iba, nagiging mababaw lang or meron pa palang nag-struggle ng mas malalim, gano'n. Yun nga. Di ba tayo ng iba't iba tayo ng pinagdadaanan. Everything happens for a reason din. ito para na lang sa mga nanonood. Don't forget to, ask your friends out there, okay ba sila? Kasi kahit tahimik sila, tapos parang yun pala may pinagdadaanan. Ano lang. Or Parang minsan, may singit ko lang na parang hindi porket tahimik, tawa-tawa lang. hindi Or, porket tahimik, masaya, okay na pala sila. So, siguro alam niyo naman yun na ganun. Bilang may pinagdadaanan lang. Parang itap mo lang si friend na, uy, kahit simpleng kumusta, ganun. Sobrang laking bagay na ganun. Hindi naman, wag naman yung uy, kamusta? Tapos biglang, pahiram mo mangutang na pala. wag naman ganun, wag ganun. Pwede, pero wala naman may papautang sa'yo. Hindi, lang, ganun lang. So, have faith lang, dasal-dasal, tapos, make realization, and mag-reflect tayo sa sarili natin. Yun lang. So, thank you guys for watching. Ayun, basta i-feel lang natin yung moment na kung ano yung emotion na nafe-feel natin. I-express lang natin kasi po, once na parang mas pinipigilan natin, mas lumalala po yung nararamdaman natin. Ayun, ate. Yun lang din yung pinaka-advice ko bilang kapatid, bilang bunsong kapatid na hindi mo dapat ikulong yun sa sarili mo kasi parang lalo yung lalalim, lalo yung lalala. Ganon. Embrace. Parang hindi solusyon kung ano man yung kunwari ano yung mo, parang yung vision na ginagawa mo, ganun, tinatakasan mo. Na siya, nagiging parang escapism na, yung ganun nga. Parang tinatakasan mo yung problema mo na dapat hinaharap mo siya, ganun. I-feel mo lang siya, i-express mo lang siya. Expressway! Yun, ganun. Hindi na, Ayun. Hindi, tawa-tawa lang ako, pero, tama naman yun, tama. Na-realize mo na siya, ate. Ganun. Palagi ko Even naman before. ayun yun, syempre may times talaga na gigising, lalo pag may lalaanan, gigising tayo na parang ang bigat pa din, parang masakit pa din. Pero after naman ng moment na yun, biglang mamaya, okay ka na hindi na pala siya mabigat. Yung ganun kasi, hindi naman maiwasan yun. Dahil hindi naman talaga madali. Alam mo, hindi madali ang pinagdadaanan ko ngayon.
So, yun lang. If you have any suggestions kung ano yung Yes. pwede namin pag-usapan next time, Ay, game taray! ako dad. Ayan na po. Hindi, Sa mga gusto ulit na makita si Mm. ate sa ganito pong klaseng kwentuhan session, if gusto niyo siyang kasama sa kwentuhan session, pero bala ko po siyang isama somewhere like, hindi yung ganito, yung food trip, ganun. Yan. Tapos libre niya. Basta ganun po. Ayun, ito po kasi kwentuhan sessions yun yan. So, ayun, thank you so much ate for, ulit-ulit na yung thank you ko. Yan, bye-bye. And, Ayan. Bye. Bye. Tapos na.